Isang mapagpalang araw ulit mga kasaka. Ngayong araw ay maga, October 11. Magbabagsak ulit tayo ng abono, complete fertilizer. Ayan, ang dami ng ano, may mga sunog na kasi. Yan yung ating susuportahan ng abono, ano. So ayan mga kasaka, ganda ng ating okra. Yan, i-apply natin ngayon yan dito sa ating tanim na okra. So may mga ilan na dito mga kasaka na bumubulaklak. Tuloy-tuloy na yan. Pagbagsak natin ng abono niyan is tuloy-tuloy na magbubulaklak yan. So hopefully bilang lang tayo ng mga 1 week or 2 weeks meron tayong ma-harvest dito, no, na okra. Ayan, may mga bulaklak na mga kasaka. Sunod-sunod na yan mga kasaka. Ito, tapos to, bubulaklak na rin to 1 to 2 days, bubulaklak na rin tong isang to. Tabukan na yung bulaklak. So mga kasaka, marami nang ganun na bumubukang bulaklak mga kasaka dito sa ating tanim na okra, no. At ayan, marami na ito. Mayroon na rin siyang bulaklak. Isa rin pala sa dahilan din na instead na sa mga leaves na pinruning natin kahapon na yan, no, is yung nutrients is binibigay na lang ng halaman doon sa kanyang bunga, no. So nakakatulong din yung pruning para mas mabilis bumunga ang ating halaman. Ang biblical talaga, kung titingnan natin, sabi ng Bible, pinuputol ko, inaalis at pinuputol ko ang mga sangang hindi namumunga. Pruning po ang tawag doon. Ibig sabihin, talagang in biblical talaga, sinasabi ng Bible, para mamunga ng masagan ang ating halaman is kailangang i-prune. Kaya sa Bible din pala nang galing yun, no. Ayan, may bungalaklak. Ang ganda rin ng bulaklak mga okra nga sa. So dami yan, no, mga bulaklak na, tapos to sunod na siya. Actually dito nga may langgam lamang ay may bulaklak na rin. So bubombahin natin sa langgam to mamaya. Magbobomba tayo ng sa langgam at saka mamayang hapon bombahin natin sa langgam. Tapos ang daming ano mga kasako, ang dami natin ma-harvest na talbos. Ayan, ma-harvest si misis. 50 kilos today ang ating harvestin, no, ang order sa atin. At yan, October 11, araw-araw talaga tayo dito ma-harvest. Yun, naubos na natin yun, no. 100 kilo ang mahigit ang nakuha natin doon sa part na yun. Tapos ito yung sinabi ko sa inyo na bago natin is ayan, no, loaded na ng talbos at saradong sarado na yung di ba sabi ko sa inyo wala pang 2 weeks yung last week, darating ang oras na ito ay magiging katulad nung area yun. So ngayon ito na siya, napakanipis to na, kung babalikan niyo po yung ating video, napakanipis po nito. So ngayon sarado na siya at ayan, namumula na rin ang ibabaw. So yun, namumula pa rin yun. Kung yun kayang-kaya pa po nung maka 150 kilos yan, kayang-kaya yan. Hindi lang 100 to 200 kilos. Tapos yun sa may harap natin doon, yung konting pilapil doon is marami na rin makukuha doon. Nakaka 40 to 50 kilos po yan, yung maliit na yan. Ayan mga kasaka, loaded. Kaya araw-araw tayong harvest ng talbos dito, no. Yun, update ko kayo mamaya. Harvest muna kami mga kasaka. Katatapos lang natin i-harvest yung 50 kilos na talbos ng kamote, no. So, bago kami umuwi ay magbabagsak kami ng abono na triple 14. So para dun sa may katanungan na paano ba kami nag-abono ng okra, no. So unang application namin dito is nasa 20 grams, combination yun ng calcium nitrate o Netrobor at
urea, yung malaki ang pagka-granule niya, no? So, every node, ay ang aming ina-apply is 20 grams kada puno, no? So, pangalawa, nagabono pa rin kami ng ganon, same application, same introducing ng abono na calcium nitrate combination with urea or 4600, no? So, and after nun, pangatlo naming application is nag-apply na kami ng complete fertilizer na 14-14-14. And then now ay magbabagsak na naman tayo ng triple 14 abono. Ito nga, babagsak natin itong abono to. So, ito ay preparation for flowering, kasi nasa flowering stage na yung ating okra, no? Marami na dito may mga bulaklak. At nakita natin meron na rin siyang buko ng bulaklak na anytime ay pwede na siyang mag-sprout, no? Talagang nasa na siya, fruiting stage na siya, no? So ayun, para preparation to. Ito naman kasi ang inorganic fertilizer is makukonsume to ng halaman 3 to 5 days after ng kanyang introducing sa field, no? So now yun, in terms of interval naman, so weekly interval yung aming ginagawa every 7 days. And kapag nakita namin to na namumunga na, may mga bunga na, is halo na namin to ng calcium nitrate ulit, combination ng complete fertilizer, para kahit paano merong calcium na nakakain ng ating halaman, ano. So magiging interval natin noon after nitong ika-4 na pagbagsak ng abono is 14 days ang naging interval na, para focusing na lang siya sa pagbibigay ng magandang bunga, no? So yun, update ko rin kayo mamaya. Schedule ko rin to ng spray para sa langgam. Marami ako nakita sa punuan na pulang langgam, nagkokos yun ng pagkapangit ng bunga, no? Kinakain nila yung bulaklak pa lamang, at yung naging cause na parang may bukol-bukol yung ating okra, no? So mamayang hapon mag-spray tayo dito ng bushwhack para sa langgam, no? So ngayon, introducing muna tayo ng fertilizer, no? So para sa mga bago na lamang mga kasama, ito paano na introduce ng fertilizer. Bali, speculated ko kapag ako dumada ko ay